May mga sandali na parang tahimik lang ang mundo, pero ang ingay ng isip mo. Yung tipong kakatingin mo lang sa phone mo, wala pa ring reply. Ilang minuto na ba? 10? 30? Isang oras? Pero sa pakiramdam mo, parang isang buong araw nang lumipas. At doon nagsisimula. Yung simpleng scene na walang kasunod. Yung notification na hinihintay mo, pero hindi dumarating. At bigla, hindi ka na mapakali. Hindi ka makapag-focus. Hindi mo ma-enjoy yung ginagawa mo. Parang may kulang, parang may mali, kahit wala ka namang konkretong dahilan. Pero bakit? Bakit ganun kalakas ang epekto ng isang simpleng hindi pagre-reply? Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa kanya. Mas malalim pa. Sa bawat paghintay mo ng reply, may isang parte ng utak mo na nag-aabang ng reward. Parang sugal, parang lottery. Hindi mo alam kung kailan darating, pero kapag dumating, ang sarap sa pakiramdam. May tawag dito ang mga psychologists, intermittent reinforcement. Ibig sabihin, hindi consistent yung reward, kaya mas lalo kang naa-addict. Kaya kapag nag-reply siya agad, okay ka lang. Pero kapag hindi, dun ka mas lalong nakakapit. Dun ka mas lalong naghihintay. At habang tumatagal ang katahimikan, mas lumalakas ang ingay sa loob ng ulo mo. May mali ba ako nasabi? Galit ba siya? May kausap na ba siyang iba? O hindi ba ako ganun kaimportante? At dahan-dahan, hindi na lang ito tungkol sa reply. Nagiging tanong na siya ng halaga mo bilang tao. Kung sapat ka ba? Kung pili ka ba? Kung mahalaga ka ba? Pero ito yung twist na bihilang sabihin ng iba. Hindi ka nababaliw. Hindi ka overreacting. Tao ka lang. Natural sa atin ang maghanap ng koneksyon. Natural na gusto nating maramdaman na may nagre-respond sa atin. Na may nakikinig. Na may pumipili sa atin. Pero sa panahon ngayon, kung saan ang communication ay instant, yung delay, nagiging rejection sa pakiramdam, kahit hindi naman talaga. At minsan, hindi talaga siya tungkol sa kanya. Minsan, dala mo na yan bago pa siya dumating. Yung takot maiwan, yung pakiramdam na kailangan mong maghintay para mapatunayan na mahalaga ka. Yung tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing, sana piliin niya ako. Kaya kahit isang simpleng chat, nagiging emosyonal na roller coaster. At habang mas hinahabol mo yung reply, mas nawawala ka sa sarili mo. Kasi ang totoo, hindi mo kontrolado kung kailan siya magre-reply. Hindi mo kontrolado kung anong iniisip niya. Pero may isang bagay kang kontrolado. Kung paano mo tinitingnan ang sarili mo habang naghihintay. Kasi kung ang kapayapaan mo nakatali sa notification sound, lagi kang magiging bihag ng paghihintay. Pero kung matututunan mong huminga sa gitna ng katahimikan, kung matututunan mong ibalik ang atensyon sa sarili mo, doon nagsisimula ang tunay na freedom. Hindi ibig sabihin na hindi ka na maghihintay. Hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. Pero unti-unti, hindi ka na mawawala sa sarili mo dahil lang sa hindi siya nag-reply. At balang araw, mapapansin mo na lang, yung dating oras-oras mong pag-check ng phone, napalitan na ng katahimikan. Hindi yung katahimikan na puno ng kaba, kundi yung katahimikan na buo ka. At sa sandaling yun, maiintindihan mo na. Hindi mo pala kailangan ng reply para maramdaman na sapat ka.